At ang isang nakakagulat doon is that yung asawa niya ay buntis, no? Buntis habang ginagawa nila yung ganong, para sa akin hindi dapat, no? Or bawal na pag-ibig, di ba? Dear Kuya Nardino, parang hindi bagay guys, no? Alam nyo guys, nag-iisip na ako kung papalitan na ba natin yung intro natin or yung mismong YouTube channel natin, no? So, papalitan na ba natin ang pangalan, no? Kasi guys, for the past few days or weeks, marami tayong natatanggap na message or sharing sa ating Facebook page, no? So, guys, maraming salamat dun sa maliit na community natin, no? Thank you guys for sharing your personal stories, no? And ano pala to guys, meron tong consent sa mga nag-share na pwede nating gamitin as a content yung kanilang sharing, no? Nakakatuwa lang din kasi yung mga nag-share sa atin, gusto nilang maging content para din pagpulutan siguro ng aral, di ba? Or yung para lang ma-share din, no? Kasi for the past few days nga, no, ang mga natatanggap natin na mga message sa ating Facebook page is that about partner, about buhay pamilya, buhay may asawa, love life, and problema sa magulang ng asawa, yung mga ganyan, no. So yan yung mga natatanggap natin, no. Kaya nga ako medyo napapaisip na ako na palitan na ba natin yung ating channel content, no? But anyway, I think this is still related, no, sa ating buhay Canada, no? So, yan yung ating pag-uusapan ngayon. So, marami pa akong kailangang i-review na mga message sa akin. Pero ito, yung i-share natin ngayon, I do believe na marami ang nakaka-experience nito at I think marami ang makaka-relate, no? Kaya din gusto ko siyang i-discuss at pag-usapan dito sa ating channel. So guys, if you have any comments, or anything na pwede nyo ring i-share, mag-iwan lang kayo ng comment sa ating comment section, no. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon guys ay isang kwento, no, ng kababayan natin dito sa Canada, no. Itago natin siya sa pangalang Elsa. Okay? So si Elsa guys ay nanggaling ng Philippines, no? So meron siyang family sa Philippines, meron siyang asawa, meron siyang mga anak. Okay? So nag-decide siya na sumugal dito sa Canada, pumunta dito sa Canada para magkaroon ng magandang future, mas magandang opportunity, maybe, no? So pumunta siya dito guys as an international student, and then nakakuha rin siya ng kanyang work permit. Okay? So natapos naman niya yung kanyang pag-aaral. Ngayon, she is working, no? At naghahanap ngayon siya ng pathway para sa permanent residency. Yung mga pinagdadaanan ng mga international student na pagdaanan din ni Elsa. Okay? And yung sa process ng kanyang pagkuha ng kanyang pangarap na maging PR dito, nakatagpo si Elsa ng isa ring immigrant, no? At itatago naman natin siya sa pangalang Bob. Okay? So, si Bob is working as a temporary foreign worker dito, no? So, sila ay nagkamabutihan, in short, no? So, siguro si Elsa is nalulungkot din dahil yung kanyang asawa ay malayo, 'di ba? So, parang naging source si Bob ng kilig, no, factor, 'di ba? Or kaunting kasiyahan, no. So nagpatuloy 'yon. Sila ay nagkamabutihan, no? And dumating sa punto na sila ay nagshi-share na rin ng mga intimate moments together. Nice. So, at ang malupit doon, si Bob ay may kasama dito sa Canada.
So kasama niya yung kanyang asawa, no? At ang isang nakakagulat doon is that yung asawa niya ay buntis, no? Buntis habang ginagawa nila yung ganong, para sa akin hindi dapat, no? Or bawal na pag-ibig, 'di ba? Sabi nga. So ganun ang naging kwento, no? Hanggang sa siguro si Bob is nagising, no? Sa kanyang pinagagawa, not really accepted, no? Kasi syempre meron kang kasamang asawa na buntis at yun ang iyong nasa pag-iisip, no? Ang pagtaksilan ang iyong asawa, no? Siguro na-realize niya na mali, no? So they decided to stop it, no? Which is a good thing, no? Yan yung shinare sa atin, no, na tingin ko hindi lang si Elsa at si Bob ang nakaka-experience niyan. Marami yan dito. Hindi lang yan nakikwento, hindi lang nadi-discuss, no? So, yan yung mga na-experience ng ibang mga kababayan natin na nandito. So, may mga key points ako na para sa akin i-share ko rin sa inyo based on my understanding, no, doon sa sitwasyon, no? And ako, nagpapasalamat ako na sineshare nila yung mga katulad nito, no? Kasi guys, para sa akin ang problema, no, hindi naman porke shinare mo yan is you are asking for a solution, no, or you are asking for an advice na talaga makakapag-solve ng problema. The fact lang or yung process ng pag-share mo sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo, 'di ba? Kaibigan, family, or kahit sino pa 'yan. Kinda nare-release mo Nare-release mo yung tension, nare-release mo yung stress, kinda nagkakaroon ka rin ng different perspective, 'di ba? Kasi pag most of the time bulag no? Sabi pa nga ni Elsa is talagang nawala yung lambing or yung kilig or yung parang tumabang yung pagtingin niya sa kanyang asawa. Siguro kasi sila ay malayo, no? Pero kasi may mga long distance relationship naman na talagang naging successful, no? Na talagang mas na-miss nila yung bawat isa and nakafocus lang talaga sila doon sa kailangan nilang gawin, no? Pero may mga iba naman na nalilihis, 'di ba? So, dumating nga doon sa point si Elsa na talagang feeling niya, no, kaya niya nang iwanan yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak, no, kapalit nitong kanyang nararamdaman sa bago niyang nakilala, no? And syempre din kay Bob, masakit din yun para sa kanyang asawa, no, na ngayon ay buntis, tapos malalaman niya na yung kanyang asawa ay merong ginagawang katulad nun, no? Hindi po biro ang pagbubuntis, guys, no? Kaya dapat nating irespeto ang ating asawa kasi sabi nga 'di ba sa Pilipinas, pag nanganganak po ang isang babae, no, yung isang paa niyan is nasa hukay, no? Kasi talagang napakadelikado. So just imagine the sacrifice of a mother, no? So, para sa akin yun lang is enough na, no? Para mas lalo mong mahalin ang iyong asawa at hindi ka makaisip ng hindi magagandang bagay, no, na makakasakit sa iyong partner or sa iyong asawa. Okay? So, yung mga, sabi ko nga, yung mga key points ko lang, no? Siyempre, maraming magko-comment sa atin na nasasabi mo lang yan kasi hindi mo nagigets yung lungkot namin, no? Yung pangungulila namin sa aming partner, sa aming asawa. So, meron kaming pangangailangan. I totally get that, no? Lalaki din po ako, 'di ba? But what I'm saying is hindi tama na mafulfill mo yung iyong kasiyahan in expense na makasira ka ng ibang tao or ng pamilya, 'di ba? So, pwede ka namang maging masaya, pwede kang kiligin, pwede kang umibig, 'di ba? Nang hindi nakakasira ng ibang buhay,
'di ba? Marami naman diyan na single, 'di ba? So, why not mag-focus ka doon, 'di ba? Isipin din sana ni Elsa na na meron ding pamilya yung kanyang or si Bob, 'di ba? Na pwedeng masira anytime. Number 2, yun nga, yung wag nating ipagpapalit yung ating pangsariling kasiyahan and ikapapahamak naman ng ibang tao, 'di ba? Lalong-lalo na guys yung sanggol na nasa sinapupunan ng asawa ni Bob, 'di ba? Walang kasalanan 'yon, no? Na pwedeng madamay sa mga pinagagawa nila, no? Number 3, tandaan natin guys na marami po ang gustong pumunta dito sa Canada, no? Maraming gustong pumunta dito sa Canada hanggang ngayon, no? So tayo na nandito na sa Canada, yung mga temporary pa lang, yung mga walang PR, yung mga hindi pa citizen, no? Huwag nating sayangin, no? Huwag nating sayangin yung opportunity na meron tayo kasi yung opportunity na meron ka, yan yung inaasam ng mga taong wala dito sa Canada. So huwag mong sasayangin. So focus on your goal. Mag-focus ka dun sa kailangan mong gawin, no? Lagi nating bigyan ng importance and value, no? Kasi hindi po madali yung pagpunta dito. So isipin natin yung mga struggles natin before nung papunta pa lang tayo dito sa Canada. And I think that is enough para talagang umiwas tayo sa mga ganitong tukso, no? And last but not the least, no, marami akong nakikita dito sa Canada na ganito guys, no? So nasa Pilipinas, papunta ng Canada, alam nila yung kailangan nilang gawin. Talagang focus, no? Talagang todo bigay na lahat gagawin makapunta ng Canada, no? Pagdating dito or bago pa lang dito dumating, alam na nila kung ano yung kailangan nilang gawin. Kailangan nating ma-PR, no? Lalo na po yung mga temporary na tulad ko rin before na nagsimula rin kami bilang isang temporary, no? Nagsimula kami as an international student and also an open work permit, no? Pero hindi kami tumigil doon. Alam naming mag-asawa kung ano yung kailangan namin gawin, which is mag-focus sa mga pathways na pwede namin kunin para kami ay ma-PR agad, no? So marami dito guys na katulad niyan na pagdating dito nalilihis, no? Yun nga, meron silang nakikilala, no? Hanggang sa may in love na, kikiligin, nakakalimutan nila yung main purpose na kailangan nilang gawin, which is maging PR dito sa Canada, no? Walang problema sa pag-ibig or kung ano man ang kailangan mong gawin, pero dapat mong isipin ano ba yung reason kung ba't ka nandito, no? Ano ba yung priority at kailangan mong gawin? Let's say kung ikaw ay naka-open work permit, no? Or kung ikaw ay isang international student, ano yung kailangan mong gawin? Ang dami mong kailangang i-prioritize, guys. Nung kami ay international student, guys, ang dami na namin kailangang isipin, no? Anong pathways ang pupuntahan namin, yung English exam. Yung English exam lang, guys, ang dami mo nang kailangan gawin diyan, mag-practice, mag-review, 'di ba? So, hindi ganun kadali. At yun guys, sapat na para maging busy kami, no? So, kahit kami ay stress, kami ay nalulungkot, kailangan namin bumalik doon sa pagiging matatag. Kasi pag kami ay sumuko, walang mangyayari, 'di ba? Pag kami ay nag-focus sa ibang bagay, walang mangyayari, no? So, yan yung mga nakikita natin na mostly nangyayari din po sa mga ibang kababayan natin. Siguro kasi pag yung mahina talaga yung focus mo at yung goal na ina-achieve mo, ganyan ang mangyayari. So, I highly advise guys na talagang lagi kayong magdasal, no? Kumapit kayo dun sa family na looking forward sa inyong success, no? And lagi nyong iisipin, lahat ng gagawin nyo, ang tanong lang is, makakatulong ba to doon sa main reason or main goal ko kung bakit ako nandito sa Canada or kahit saang mang lugar ka nandoon. Kailangan lahat ng gagawin mo is connected doon sa main goal mo. Kung yes ang sagot, go. If no, park mo lang yan. 'Di ba?
So, yun guys. Yan ang kwento, no, ni Kuya Nardino. Okay? So, i-comment nyo guys kung i-change na ba natin yung ating title, i-change na ba natin yung ating intro. Pero, I kinda like this, no? So, again, thank you guys sa mga nag-share ng kanilang kwento, no? And, I really appreciate it. And sana sa mga nakikinig, meron kayong napupulot na substantial information or yung do sa sharing natin. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!